Bago magsimula, mahalagang linawin na may iba't ibang uri ng mga anghel. Ang iba't ibang relihiyon sa mundo ay gumagamit ng imahe ng mga anghel sa kanilang paniniwala na nangangahulugang may iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, sa video na ito, gagamitin ko ang interpretasyon ng mga anghel ayon sa mga Kristiyano, partikular na sa Katolisismo. Posibleng, kung hindi ka Kristiyano o Katoliko, makikilala mo ang ilang mga dibisyon at pangalan, ngunit maaaring may ilang pagkakaiba. Ang mga anghel ay hindi mga Diyos, ngunit mga Diyos na nagmula sa Diyos ayon sa tradisyong Kristiyano. Sila ay nilikha ng Diyos upang magsilbing tagapamagitan sa pagitan ng sangkatauhan at ng banal. Ang kanilang mga pakpak ay tumutulong sa paglipat sa pagitan ng lupa at langit. Ang mga anghel ay hindi ipinapanganak, hindi namamatay, o nag-aanak at wala silang tiyak na anyo, bagaman maaari silang magpakita sa anyong tao. Wala silang timbang o taas at hindi rin tiyak kung kailan sila nilikha. Ang tanging alam ay naroroon na sila mula sa simula ng paglikha ng mundo. Kahit na mas matalino kaysa sa mga tao, hindi sila omniscient. Ang mga anghel ay laging malapit sa Diyos at handang tumulong sa sangkatauhan. Bagaman hindi alam kung ilang anghel ang mayroon, ipinahihiwatig ng aklat ng pahayag na mayroong milyon-milyon at libu-libong libu. Noong gitnang panahon, iba't ibang mga teologo ang nagtangkang hatiin ang mga anghel sa mga korong angeliko. Si Pseudo Dionysius at Thomas Aquinas ay gumawa ng dibisyon batay sa mismong Biblia na nagsimula mula sa ibaba pataas. Ang mga anghel na pinakamalapit sa mga tao ay matatagpuan sa sferang ito at nakikialam sa ating mga buhay. Pinaniniwalaan na ang mga ganitong anghel ay maaaring gumanap bilang mga banal na mensahero, naghahatid ng mahahalagang mensahe sa mga tao kapag kinakailangan. Bukod dito, dahil sa kanilang kalapitan sa Diyos, taglay ng mga anghel na ito ang dakilang kapangyarihan at karunungan, kaya't nagagawa nilang hindi direktang impluwensyahan ang ating mga buhay sa pamamagitan ng panalangin at debosyon. Ang mga tagapangalagang anghel ang pinakamalapit sa atin. Sila ay hinirang ng Diyos upang protektahan at gabayan ang bawat individual mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Karaniwang pinaniniwalaan na ang bawat tao ay may personal na tagapangalagang anghel na nagsisilbing espiritual na tagapagtanggol. Pinoprotektahan ng anghel na ito ang isang tao mula sa mga pisikal at espiritual na panganib at ginagabayan siya sa tamang landas. Bagaman, mahalagang bigyang diin na ang mga tagapangalagang anghel ay nasa mas mababang posisyon sa hierarkiya kumpara sa iba pang mga anghel. Kahit na ganito, pinagmamalasakitan at ginagabayan nila ang mga tao at kadalasang nagbibigay ng mga babala kapag may masamang mangyayari. Kapag nararamdaman mong may mangyayaring hindi maganda, maaaring ito ay babala ng iyong tagapangalagang anghel. Siguro, ito ang pinakakilalang anghel, baka sila ang nakikipaglaban kasama ng mga tagapangalagang anghel, hindi ko alam. Ang mga arkanghel ang inatasan ng Diyos upang magsagawa ng mga misyon na lampas sa pangunawa ng tao. Ang pinakakilala sa kanila ay marahil si Miguel, dahil siya lamang ang binanggit sa Biblia na talagang tinawag na arkanghel. Ngayon, babasahin ko ang isang sipi mula sa Biblia na binanggit si Miguel bilang isa sa mga arkanghel. Ginagamit ko ang isang Katolikong Biblia. Sa Judas Siyam, ito ay nakasulat, nang si Miguel na arkanghel ay nakipagtalo sa isang demonyo, ipinaglaban niya ang katawan ni Moises, at hindi nangahas na humatol sa kanya ng isang sumpa, ngunit sinabi lamang na, sawayin ka nawa ng Panginoon mismo. Si Gabriel, na isa pang arkanghel, ay hindi binanggit bilang arkanghel, ngunit palaging ginagamit bilang pangunahing mensahero ng Diyos. Halimbawa, nang nagdala siya ng balita kay Maria na siya ang magiging ina ni Jesus. Ang isa pang kilalang anghel ay si Rafael, na naugnay sa pagpapagaling at proteksyon ng mga manlalakbay. Sa pangkalahatan, sinasabi na may 7 arkanghel, ngunit ang pangalan ng 3 lamang ang kilala, Miguel, Gabriel, at Rafael. Bukod sa mga ito, may iba pang binanggit sa mga tradisyong pangrelihiyon tulad ni Muriel at Jophiel. Pinaniniwalaan na ang bawat arkanghel ay may partikular na misyon at gumagawa sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. At sa kabilang karagdagan sa mga mensahero, sila ay responsable sa pagpapadala ng kalooban ng Diyos sa iba pang mga anghel at mga tao. At madalas silang inilalarawan bilang mga makalangit na mandirigma na nakikipaglaban laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sila ay itinuturing na mga pinuno ng mga makalangit na puwersa na nakikipaglaban laban kay Satanas. Ang mga anghel na kilala bilang mga prinsipalidad ay may mahalagang papel sa makalangit at lupaing mundo, na responsable sa pagdadala ng mga babala at tagubilin sa mga pinuno ng mundo, kabilang ang mga hari at mga prinsipe. Hindi sila limitado sa mga yon, kundi nagmamasid din sa kabutihan ng mga lungsod, bansa, estado, at mga kontinente, nagtatrabaho upang mapanatili ang harmonya at kapayapaan sa mundo. Ayon sa mga banal na kasulatan,
Ang mga prinsipalidad ay binanggit ng ilang beses tulad ng sa aklat ni Daniel, kung saan pinag-uusapan ng anghel na si Gabriel ang prinsipe ng mga Persyano at ang prinsipe ng Ang mga celestial na nilalang ay pinaniniwala ang may mahalagang papel sa pagpaplano at pagsasakatuparan ng mga banal na plano, nagtutulungan sa iba pang mga anghel upang protektahan ang sangkatauhan at mapanatili ang kaayusan sa sansinukob. Gayunpaman, ang mga prinsipalidad ay kilala ring mahigpit sa mga hindi sumusunod sa mga babala ng Diyos at lumalabag sa kanyang kalooban. Karaniwan silang lumilitaw na may hawak na isang korona na may septum, mga simbolo ng kanilang makalangit na otoridad, at paminsan-minsan, may dalang krus na kumakatawan sa pananampalataya at debosyon. Bagaman maraming tao ang maaaring mag-isip na ang mga prinsipalidad ay nasa ilalim ng mga mas mataas na uri ng mga anghel, sila ay may walang tanong na kahalagahan sa makalangit na hierarchy. Ang kanilang tungkulin ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at katarungan sa mundo, at ang kanilang presensya ay isang garantiya na ang banal na kalooban ay naisa sa katuparan. Kaya naman, dapat nating laging tandaan ang kahalagahan ng mga prinsipalidad at magpasalamat para sa kanilang proteksyon at patnubay sa ating mga buhay. Ang pangalawang antas ay isa sa mga pinakamahalaga sa sansinukob dahil ito ay nasa pagitan ng langit at lupa. Dito naninirahan ang mga angelic na nilalang na palaging isinasagawa ang mga utos ng Diyos, pinapanatili ang cosmic na kaayusan, at tumutulong sa pagsasakatuparan ng banal na kalooban. Bukod dito, ang mga celestial na entidad na ito ay madalas na nasasangkot sa mga espiritual na laban sa mga puwersa ng kasamaan, nakikipaglaban upang protektahan ang banal na plano. Ang mga anghel sa antas na ito ay responsable rin sa pagpapadala ng mga banal na mensahe sa mga tao, nagsisilbing mga makalangit na mensahero. Ang kanilang mga mensahe ay palaging puno ng pagmamahal, kapayapaan, at patnubay, at maaaring matanggap ng mga nagtatangkang makipag-ugnayan sa espiritu. Ang mga nilalang ng liwanag na ito ay may kakayahang magdala ng kaginhawahan at pag-asa sa mga mahihirap na panahon at nagpapalala sa atin na may mas mataas na kapangyarihan na naggagabay sa ating mga buhay. Ayon sa ilang paniniwala, maaari tayong makipag-ugnayan sa mga anghel na ito sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni, at maaari nating hilingin ang kanilang patnubay at tulong sa tuwing kinakailangan. Palagi silang handang tumulong at magbigay ng gabay sa landas ng buhay at pagmamahal, tinutulungan tayong matupad ang ating banal na misyon dito sa lupa. Kaya naman, maaari tayong magtiwala sa kanila at sundin ang kanilang mga payo na alam nating tayo ay ginagabayan ng mga banal na nilalang ng liwanag at pagmamahal. Ang mga anghel na ito ay may malaking kapangyarihan sa konsentrasyon dahil sila ay responsable sa pagpapadala at pagbabago ng mga banal na pag-isip. Karaniwan silang inilalarawan na may hawak na naglalagablab na espada upang protektahan ang mga demon, pati na rin ang pangangalaga sa alaala at kasaysayan ng sangkatauhan, pati na rin sa mga hayop at mga elemento tulad ng tubig, lupa, apoy, at hangin. Ang mga anghel na ito na kilala bilang mga kapangyarihan ay madalas na inilalarawan bilang mga makalangit na mandirigma na may baluti at mga espada na handang protektahan at labanan ang kasamaan. Ang kanilang tungkulin ay upang mapanatili ang banal na kaayusan sa sansinukob at tiyakin ang pag-prevalence ng mabuti sa kasamaan. Sila rin ay responsable sa pagpapadala ng banal na kalooban sa iba pang mga orden ng mga anghel tulad ng mga prinsipalidad at mga kapangyarihan. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil sa pagitan ng mga demonyo ay may mga nahulog na anghel. Ang mga anghel na ito ay may mahalagang papel sa pagsasagawa ng mga banal na gawain, pagtulong upang malampasan ang mga hadlang at palakasin ang pananampalataya. May kakayahan silang magsagawa ng mga himala at karaniwan silang lumilitaw bilang mga batang lalaki na may hawak na tungkod o baston, at madalas ding inilalarawan bilang mga nilalang na may pakpak na may mga sinag ng liwanag na umaagos mula sa kanilang mga katawan, sumisimbolo sa banal na enerhiya na dumadaloy sa kanila. Bukod sa pagtulong sa pagpapalakas ng pananampalataya at protektahan ang mga tao laban sa mga puwersa ng kasamaan at mga hadlang sa buhay, ang mga anghel ay mayroon ding kapangyarihan sa kalikasan, kaya nilang pakalmahin ang mga bagyo, tidal waves, at lindol. Kilala rin bilang mga dominyo, sila ang mga ministro ng Diyos na inilalarawan bilang mga nilalang na may malaking otoridad at kapangyarihan na kumikilos bilang mga banal na tagapamahala at hukom. Mayroon silang kaalaman kung ano ang tama at mali at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga tao upang kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga naggagawa ng lahat ng kinakailangan upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos, at naugnay sa banal na katarungan at madalas na lumilitaw sa mga banal na kasulatan bilang mga nagtatama o nagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Sila ay inilalarawan na may hawak na espada na sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan at otoridad sa mga demonyo at mga puwersa ng kasamaan, at ginagawa rin nila ang lahat upang hindi maging baliko ang sansinukob.
Sa mga anghel, sila ang pinakamatanda. Sila ang may hawak ng scepter at espada na sumisimbolo sa kanilang kapangyarihan sa mga mas mababang chores. Sila ang mga pinakamalapit na anghel sa Diyos na nakatuon sa pagpuri sa Kanya at naghihintay sa mga misteryo. Inilalarawan silang mga nilalang ng malaking taas at kagandahan at madalas na inilalarawan bilang mga makalangit na mandirigma na may baluti at mga espada. Mayroon silang malaking otoridad at kapangyarihan at ginagampanan ang papel ng mga tagapamagitan sa pagitan ng mga mas mataas na hierarchies ng mga anghel at mga tao. Ang mga thrones ay nagpoprotekta sa banal na kapangyarihan at nagpapasa rin sila ng mga misyon sa mga mas mababang anghel na halos palaging lumilitaw bilang mga kabataan o sa anyo ng liwanag. Palagi silang may hawak na harp o isang salamin na trip dahil sa kanilang pagmamahal sa musika. Sila ang nag-iingat ng trono ng Diyos. Ang mga thrones ay madalas na naugnay sa bertud ng kababaang loob at kilala para sa kanilang debosyon at dedikasyon sa Diyos. Palagi silang handang gawin ang kalooban ng Diyos at isakatuparan ang kanyang mga plano ng walang tanong o pag-aalinlangan. Para sa kadahilanang ito, sila ay nakikita bilang halimbawa ng serbisyo at pagsunod sa Diyos. Pagkatapos ng kwento ni Adan at Eva na pinalayas mula sa hardin ng Eden ng Diyos, ang mga anghel ay tinanggap ang tungkulin ng pagprotekta sa lugar, ang punong buhay, at ang banal na talaan. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang mga cherubim at inilalarawan bilang mga nilalang na may pakpak na may mga ulo ng toro, tao, agila, at leon. Sa paglipas ng panahon, ang imahen ng mga cherubim ay pinagaan at inilalarawan bilang mga bata tulad ng sa pintura ni Rafael sa Italia kung saan ang isang cherub ay inilalarawan bilang isang matambok na batang lalaki. Sa ilang mga tradisyon, ang mga cherubim ay inilalarawan din bilang mga nilalang na may maraming mata, sumisimbolo sa kanilang kakayahang makita ang lahat ng bagay. Sila ay itinuturing na mga pinakakalapit na anghel sa Diyos at nakatuon sa pagpuri at pagsamba sa Kanya. Ang mga seraphim ay kabilang sa mga pinakamatanda, pinakamalinis, at pinakamataas na mga anghel. Ang kanilang responsibilidad ay simpleng protektahan ang banal na trono. Inilalarawan silang may 3 peres ng mga pakpak, isa upang takpan ang kanilang mga mukha, upang hindi nila palaging tinitingnan ang Diyos, isa upang lumipad, at isa upang takpan ang mga paa. Sa ilang mga lugar, sinasabi na sa halip na takpan ang mga paa, ang mga pares ng pakpak na ito ay sumasakop sa mga ari dahil hindi sila nagpaparami kaya wala silang mga ari. Sa Hebreo, ang pangalang seraphim ay nangangahulugang ang naglalagablab. Kaya't sa karamihan ng mga paglalarawan, sila ay palaging nasusunog o may isang medium na pilak na sinag. Isang halimbawa na maaari kong ibigay para sa iyo ay ang Metatron, na itinuturing na supreme angel o tagasulat ng Diyos. Sa ilang mga lugar, siya ay inilalarawan bilang ang pinakakalapit na anghel sa Diyos. Madalas na inilalarawan si Metatron bilang isang dambuhalang nilalang na may mga pakpak at maraming peres ng mga mata, na sumisimbolo sa kanyang omniscience at presensya. Ayon sa tradisyon, siya ay isa sa mga bihirang anghel na maaaring makipag-usap ng direkta sa Diyos at tumanggap ng banal na mga tagubilin. Isa pang nilalang na maaari kong banggitin ay si Leviathan, ang halimaw ng dagat na dambuhalang ahas. Siya ay maaaring ilarawan bilang isang seraph, ngunit siyempre siya ay isang nahulog na anghel. Iwan mo ito sa mga komento kung nais mo ng isang video tungkol sa mga nahulog na anghel. Iyon ang video, sana ay nagustuhan mo ito. Huwag kalimutang i-rate ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng like at pag-subscribe sa channel.